Lutong pampamilya po mga kaibigan. Sa tamang sangkap ng ating lulutuin ay makikita po natin sa www.lutongpangpamilya.com. Ang gagawin po natin ngayon ay pandesal. Ngayon sa paggawa ng pandesal, ito pong kailangan natin. Yung 100 ml na water, yung 200 ml na milk, yung yeast po natin, isang sachet, yung bread flour or pwede po tayo gamit ng plain flour, yung caster sugar, saka yung melted butter, yung 1 large egg, yung kailangan room temperature po, at yung 1 1/2 teaspoon na salt. At huwag pong kalimutan yung 1 cup ng breadcrumbs natin. Ngayon, umpisa na po natin yung paggawa. Kailangan po natin i-activate yung yeast. So, kailangan po natin i-warm yung milk at saka yung water. Pag masyadong mainit po, mamamatay po yung yeast. Kaya, kailangan warm lang. So, sa pag-warm ng milk at saka water, kailangan natin ng 200 ml na milk and then i-add yung 100 ml na boiling water. Ngayon po, pwede na po natin i-add yung yeast. And then, iwanan lang po natin ito ng mga 10 minutes para ma-activate ito. Yan. Haluin lang po natin ito. Yan. Iwanan lang po natin ito ng 10 minutes. Ngayon, habang hinihintay po natin ito, pwede na po natin i-mix yung mga dry ingredients natin. I-combine po natin yung flour. Then, lagyan po ng sugar. Yan. And then yung salt po natin. Then ihalo lang po natin ito ng mabuti. Yan. Ngayon, kunin na po natin yung yeast mixture natin na yung tinabi natin kanina. Then i-add na po natin yung beaten egg at saka yung melted butter. Yan. Tapos haluin lang po natin ito. Ngayon, pag nahalo na po ito, kunin po natin yung dry mixture natin. Then i-add po natin yung liquid mixture sa dry mixture. Yan. Para maging dough. Yan. Ihalo lang po natin lahat ng mga ingredients. Yan. Yung liquid po sa dry mixture. Yan. Then magiging dough na po ito. Then pwede na po natin ito masahin o inheat gamit yung machine. Yan. Inheat po ito hanggang ito'y maging smooth. O pwede po tayo gumamit ng manual. O kung wala po kayong machine. Yan. Pwede po tayo mag-manual. Yan. Inid po natin ito. Lagyan po natin ng flour yung board and then masahin ng kamay. Yan, ganyan po. Hanggang ito'y maging smooth. Yan. Pag nag-smooth na po, pwede na po ito. Yan. Kunin na po natin yung bowl. Lagyan po ng konting flour para hindi po ito dumikit. Then, ilagay na po natin yung dough natin. Ngayon, gawin po natin itong pabilog and then ilagay po natin sa bowl. Yan, i-cover po natin ng cling paper. Or kung wala po kayong cling paper, pwede po gamit ng towel. Ngayon, hintayin po natin ito na umalsa ng 1 to 2 hours. Kung nasa lugar po kayo na malamig, pwede po natin ilagay ito sa cupboard o sa loob ng oven. Yung oven po, i-set po natin ito ng pinakamabang temperature, 40 to 50 degrees centigrade. Yan, ilagay po natin sa oven. Ganyan po. After 1 oras po, ganyan na po yung itsura. Yan. Then after 1 1/2 hour, yan na po. Doble na po yung size. Ngayon, i-prepare na po natin yung baking pan natin. Diyan po natin ilagay yung pandesal mamaya. Yan. Punasan po ng butter or oil. Yan. Then kunin na po natin yung dough natin. Yan. And i-knead po natin ito o masahin uli for 1 minute. Yan. Yan. Yan, lagyan po natin ng flour yung board. And then, i-knead natin yung dough. Yan, yan po. Ayan, then, imasahin po natin ito. Ayan. Masahin po natin ito hanggang maging smooth, mga 1 minute po. Pag smooth na po, pwede na po natin ito i-divide ng 2. Ayan, pahabain lang po natin ito. Ayan, i-roll lang po natin ito. Ayan, ang pahaba. Then, ikat na po natin ito sa gitna. Yan, then kunin po natin yung isa, then i-roll po natin ito ng mga 1 inch in diameter. Ayan. I-roll lang
lang po ito hanggang makuha po natin yung 1 inch in diameter. Yan. Ngayon po, lagyan po natin ito ng breadcrumbs. Ganyan po. Yan. Then i-cut po natin ito ng mga 1 inch per piece. Yan. Cut na po natin ito. Yan po. Habang kinakat po natin ito, lagyan po natin ng flour at saka breadcrumbs. Yan. Para hindi po dumikit. Yan, gawin lang po natin ito sa lahat ng dough natin. Yan. Yan, pag natapos na po natin i-cut lahat, yan, ganyan na po. Lagyan po natin ng breadcrumbs yung. Then, paalsahin na po natin ito. I-cover po natin ito ng towel. Then, ilagay po natin ito sa warm place, katulad ng ginawa natin kanina, sa loob ng cupboard o sa loob ng oven. Ayan. Then, after an hour, yan na po. Ganyan na po yung mukha. Then, after 1.5 hour, yan na po. Double na po yung size. Ganyan. Then, pwede na po natin ito i-oven. Ngayon, i-preheat na po natin yung oven sa 180 degrees centigrade o 350 Fahrenheit. I-bake po natin ito ng mga 10 to 15 minutes. Ayan. After 5 minutes po, yan na po yung magiging tsura ng ating pandesal. Then, after 15 minutes, luto na po yung pandesal. Yan na po yung ating pandesal. Huwag lang pong kalimutan, sa tamang sangkap ng ating niluto ay makikita po natin sa www.lutongpangpamilya.com. Maraming salamat po.